Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 291 hanggang Kabanata 300. Kabanata 291. Tama. May punto ka. Si Fiona ay galit na itinago ang kanyang pera at isinara ang kahon bago sinabing, sa wakas ay may nagawa ka ng kapaki-pakinabang. Isang araw o dalawa lang ang ginamit mo para mabawi ang perang nawala sa akin. Parang hindi ka naman masyadong inutil. Hindi lang siya kapaki-pakinabang. Sa palagay ko nagsisimula na akong magustuhan siya. Pumalaklak si Andrew at tumalon ng 2 beses bago gumawa ng ilang squats. Nakangiting sabi niya, tingnan mo, Fiona, ayos na ang lahat at para na akong normal na tao ngayon. Kaya ko na ngayong mag-jogging gamit ang paa na ito. Mas maganda talaga ngayon. Nagulat din si Fiona dahil sinabi ni Jack na mapapagaling niya ito sa loob ng 1 linggo at hindi niya inaasahan na. Talagang gagaling ito. Isa itong himala. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may naisip siya habang lumalabo ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, ano ang dapat ikatuwa? Ang iyong mga binti ay normal pa rin noong una. It was all thanks to him na naging ganyan ang paa mo tapos ngayon masaya ka na talaga. Nakakaawa na hindi niya mabayaran ang mga pagkalugi. Tama ka, Ma, kasalanan ko ito at dapat kong ibalik ang mga pagkalugi. Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo. Huminga ng mapait na tawa si Jack at hindi personal na kinuha ang alinman sa mga pahayag na iyon. Iyon ay dahil totoo na naging ganoon ang binti ni Andrew dahil sa kanya. Kung hindi niya natulog si Selena sa gabi ng kanilang kasal, hindi sana maghahirap ang buong pamilya nila ng 5 buong taon. Kaya naman, sapat na dahilan para sisihin siya ni Fiona. Kalimutan mo na yan. Tumutok lang sa paghahanda ng 20 milyong premyong pera para sa kaarawan ng matandang master. Huwag mo nang isipin ang pagkilala namin sa iyo at kahit nahawakan ang aming Selena nang wala ang 20 milyong dolyar. Ulalas agad ni Fiona. Habang iniisip niya ang malagim na pagsubok noon, lalo siyang nag-iinit. Nagsisimula siyang maghinala kung may utang ba siya sa kanya noong nakaraan niyang buhay na nagdulot ng chain reaction para sa paghihirap ng kanilang pamilya. Huwag kang mag-alala. Hindi bababa sa 1 sentimos. Tumango si Jack. Jack, 1 linggo na ang lumipas pero mahigit 20 araw ka lang nagtrabaho. Maliban kung sumang-ayon ang pamilya Drake na bigyan ka ng paunang bayad para sa iyong 20 milyong dolyar na sahod. Paano mo pa magagawang mag-fork out ng ganoon kalaking pera? Ang saloobin ni Andrew kay Jack ay halatang nagbago ng husto. Sa pinakakaunti mula sa kanyang obserbasyon sa mga nakaraang araw, si Jack ay isang mahusay na asawa at isang kamangha-manghang ama. Bukod dito, hindi lamang si Jack ay bihasa sa labanan, ang kanyang mga medikal na kasanayan ay walang kapantay. Hindi niya inaasahan na mapapagaling ni Jack ang kanyang binti kapag hindi na kaya ng mga espesyalista. Kaya lang, hindi man lang siya kinailangan na uminom ng anumang gamot. Ang kailangan lang niyang gawin ay masahe ni Jack tuwing umaga habang kumukuha ng acupuncture gamit ang ilang pilak na karayom at unti-unting bumuti ang kanyang binti. Ito ay isang himala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang pera para sa aking biyenan. Tumawa si Jack at sinabing, medyo malapit sa akin si Miss Tanya at naniniwala ako na kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Wala siyang problemang bigyan ako ng 2 hanggang 3 buwang advance na pagbabayad ng aking buwanang sahod. Nakahinga ng maluwag si Andrew nang marinig iyon. Makakapagpahinga ka na. Kung kaya niyang maglabas ng ganoon kalaking pera. Hinding-hindi siya iiwan ng aming anak. Nabanggit niyang Master Michael na handa siyang mag-fork out ng 50 milyong dolyar at maaaring magdaos ng isang kamangha-manghang kasal kahit na. Hindi talaga ako umaasa na makaka-fork out siya ng ganito kalaking pera. Medyo nalungkot si Fiona. Kabanata 292. Kasal. Natigilan si Jack bago nakangiting sinabi. May utang din ako kay Selena ng kasal pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kaarawan ng matandang master, bibigyan ko siya ng panghabang buhay na kasal. Ikaw. Tinignan ni Fiona si Jack bago nagsalita sa napakadiin na tono, Ikaw lang ang gustong maghagis ng kasal sa buong buhay mo. Sinong maniniwala dyan? Sa tingin ko ito ay mas katulad ng pagdaraos ng isang napakahiyang kasal kaysa doon.
Huwag kang magyabang ng walang taros. Paano magiging sapat ang gayong maliit na pera para sa isang panghabang buhay na kasal? Magiging kahanga-hanga ka kung talagang mabibigyan mo ang matandang master ng isang regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon at ipagmalaki ang aming pamilya. Umalaklak si Andrew. Kahit na ang kasal noon ay ginanap sa isang napakawalang kinamparaan, ito ay ginawa katulad ng isang pagtitipon ng pagkain para sa pamilya Taylor na napahiya si Lina sa limot. Gayunpaman, iyon ay 5 taon na ang nakalilipas at dahil lumaki na ang anak ni Jack at Selena, hindi ito personal na kinuha ni Andrew. Ngayon na parehong hindi mababa ang buwan ng sahod ni Jack at Selena at hanggat nagtrabaho sila ng maayos, natural na magiging mas maganda ang kanilang buhay kaysa sa kung ano sila noon. Huwag kang mag-alala. Yanan, utang ko ito kay Selena kaya natural, bibigyan ko siya ng isang magandang kasal. Kalmadong ngumiti si Jack sa kasinabing, tama, pag-usapan natin ito pagdating ng panahon. Hindi pa ako nagmamadaling ipaalam sa kanya. Kaya susurpresahin ko siya sa hinaharap. Kung maaari mong tuparin ang iyong mga salita at magdaos ng isang kasal sa buong buhay upang makabawi sa ating Selena. Hindi kita masisisi sa 5 taon ng ating paghihirap. Umalaklak si Fiona habang naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib. Halatang hindi niya binibili ang sinabi ni Jack. Hindi banggitin, ipinahayag pa ni Jack na maghahanda siya ng isang regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar para sa matandang master. Ang isang red jalong tulad nito ay napakabihirang. Hindi tiyak kung anong uri ng regalo ang ihahanda noon ni Jack. O sige, anong gagawin natin kay Zina? Nakipagsabuatan siya sa mga motor robbers para agawin iyong 3.8 milyon mo. Pagpunta ko, nakita ko siyang kasama ang barkada ng mga motor robbers. Sabi ni Jack pagkatapos ng ilang pag-iisip. Matapos itong marinig ni Fiona, galit na galit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, mas gugustuhin kung huwag mo nang ilabas si Zina. Ang pagpapalaki sa kanya ay nagpapagalit sa akin. Mahal na mahal siya ng ating Ben tapos nakipagsabuatan pa siya sa mga tulisan ng motor para mangagaw ng pera na pag-aari ng aming pamilya. Nakakainis talaga. Ipapahiwalay ko na si Ben sa kanya pagbalik nila. Ayaw kong maniwala na hindi magka-girlfriend ang gwapo kong anak. Matapos siyang marinig ni Jack. Umiti siya ng mapait at sinabing, napansin ko si Zina na nakita ko siya, at natatakot ako na baka wala siyang lakas ng loob na umuwi ngayon. Say, gamabi na, hindi pa ako nakakapunta sa bahay ng pamilya Drake, dapat umalis na ako. Pagkatapos magsalita ni Jack, tumalikod na siya at mabilis na umalis. Pagkaalis ni Jack, sinabi ni Andrew kay Fiona, honey, tingnan mo, gumaling na ang binti ko. Medyo flexible din. Habang nagsasalita si Andrew, tumalon siya ng ilang beses at sinabing, pakiramdam ko ay hindi masyadong masama si Jack. Ang kanyang buwan ng sahod ay 20 milyon at ibig sabihin, magkakaroon siya ng 200 milyon sa isang taon. At saka, mabait siya kina Selena at Kylie. Sa 1 taon o 2 sa kanila na nagtatrabaho doon, magkakaroon kami ng sapat na pera at hindi pa banggitin, siya ay may kasanayan sa medical din. Kabanata 273. Naging mapait ang ekspresyon ni Fiona nang sabihin niya, nabanggit niyang Master Michael na walang problema sa kanya ang 50 milyon at magdaraos ng engranding kasal para kay Selena. May totoong pera siya. Si Jack naman ay mahirap pero mahilig magyabang. Hindi ka makapaniwala sa mga sinasabi niya. Gayunpaman, ang kanyang sahod ay totoo. Ito ay personal na ipinangako ni Miss Tanya mismo. Hindi naman pwedeng peke yun, diba? Tignan mo nga yung binti ko, naka-recover na talaga, diba? Pakiramdam ko isa itong himala. Kahit na ang mga espesyalista ay walang magawa tungkol dito at gayon pa man ay nagagawa niya itong pagalingin. Si Andrew ay nagsasalita pa rin para kay Jack. Bago niya matanggap ang kanyang sahod, hindi pa rin sa kanya ang pera na iyon. At saka, masyadong sanay na si Jack sa larangan ng digmaan at siya ay isang magnet para sa gulo kaya siya ay walang iba kundi isang walang isip na brute. Hindi sigurado kung kailan niya tatawid ang isang taong hindi na niya dapat ulitin at kailangan nating magdusa sa ngalan niya. Tungkol sa iyong binti, dahil si Jack ay gumugol ng napakaraming oras sa larangan ng digmaan, malinaw na alam niya kung paano pagalingin ang mga blunt force-related injuries, hindi ba normal iyon? Baka hindi niya alam kung paano gamutin ang isang simpleng sipon.
Inilibot ni Fiona ang kanyang mga mata kay Andrew, kinuha ang dalawang leather box na iyon at pumasok sa loob. Sabi niya, hindi namin maaaring mawala ang mga kahon ng pera. Hindi madaling bawiin sila. Itabi natin ang perang ito sa ibang bangko bukas ng umaga, huwag ka nang mapansin ng iba. Napaawang ang sulok ng bibig ni Andrew habang pinagmamasdan si Fiona na papaalis. Ang sugat ba ng kanyang binti ay isang minor sprain lamang. Kasandaling ito sa loob ng hideout ng Dragon God Clan. Nakatira ito sa loob ng isang marangyang mansyon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo roon kasama ang ilang miyembro ng pamilya Howard sa paligid niya. Ano pong problema, padre? Narinig ko na ipinadala mo ang lahat ng 5 sa 5 tigre ng aming angkan. May malaking nangyari ba? Nakatitig ang isang binibini sa kanyang ama, ang maalamat na si Mr. Howard habang tinatanong niya ang tanong na iyon. May insidente ang kapatid mo. Ayos lang siya, nag-e-enjoy siyang mangagaw ng gamit sa mga tao kasama ang mga motor na tulisan niya. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong napakalakas sa pagkakataong ito na pumatay sa lahat ng kasama niya. Tinawagan pa niya kami para ibalik ang $3.8 milyong na inagaw niya dati. Kaya, ipinadala ko ang lahat ng 5 tigre. Tila malamig ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Tiningnan niya ang oras at sinabing, ang tanging bagay lang. Base sa kanilang mga kakayahan at kung paano sila karaniwang gumagana, dapat ay nakabalik na sila ngayon, di ba? Boss, kailangan ba talaga lahat ng 5 tiger para lang maaligan ang isang lalaki? Pumili lang ng random ng isang taong lubos na sanay mula sa ating Dragon God Clan. Hindi ba gagawin iyon? Casual na sinabi ng isang matandang lalaki. Mukhang may gustong mamatay na matapang na tumawid sa Dragon God Clan natin. Tin. Ilang araw na ang nakalipas, mahigit 200 lalaki ang nawala sa atin at iniimbestigahan mo ito, kaya may nalaman ka ba? Ngayon, hindi tayo maaaring maging masyadong pabaya anuman ang anumang bagay. Kung may makapatay kay Scar, baka mapatay nila ang natitirang 5 tigre, naiintindihan mo ba? Seryoso ang mukha ni Mr. Howard. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, muli siyang nagsalita, noon, medyo payapa pa ang Eastfield. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang Eastfield. Maraming mga veterano ang bumalik at sa gitna ng mga veterano na ito, mayroong hari ng digmaan at mga marshal. Bagaman sila ay kumikilos ng mag-isa, ang bawat isa sa kanila ay lubhang makapangyarihang mga tao. Dati lang, may King of War na nagngangalang Xerxes. Hindi ba niya ni-level ang buong pamilya Xavier, isang second-class na aristokratikong pamilya kahit na, on a whim. Habang nagsasalita siya, nagpatuloy si Mr. Howard, kaya, dapat maging mas maingat ang bawat isa sa paggawa ng mga bagay sa susunod na pagkakataon. Medyo low profile ang King of Wars na iyon kaya kahit makasalubong namin sila, hindi namin malalaman. Lalo na kapag lahat sila ay nagretiro na mula sa labanan, ang kanilang mga pag-atake ay magiging lubhang walang awa, hindi banggitin, sila ay medyo masigasig na maging bayani. Kaya, dapat tayong kumilos ng mas maingat. Matapos marinig iyon ni Finn, tumanggaw siya at sinabing, mabuti pa. Tulad noong huling pagkakataon na nawalan tayo ng mahigit 200 tao. Maraming tao sa Eastfield ang tumatawag na bayani sa mga pumatay sa ating mga tauhan. Huwag kang mag-alala. Ama, ang nangahas na sakta ng kapatid ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay upang makita ang bukas. Lahat ng 5 tigre ay naipadala na at hindi naman siya makakalipad, di ba? Tumawa ang dalaga at confident na nagsalita. Kabanata 274. Gayunpaman sa mismong sandaling ito, dumating sa main entrance ng mansyon ang isang magandang babae na nakasuot ng sexy split and gown habang nakasuot ng face mask. Hindi nagtagal, sumugod ang lalaking nakapwesto sa pasukan na namamaga at bagbog ang mukha. Boss, hindi maganda. Tinabi ng isang babaeng naka-face mask na gusto kanyang makita. Sabi ng lalaki pagkatapos sumugod habang nakayuko. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong agad ng isang matandang lalaki. Nagkataon na ito ang tirahan ng boss ng Dragon God Clan at ilang elder, may naririto pa para maghanap ng gulo. Inangat ng lalaki ang kanyang ulo at sinabing, ang katawan ng babaeng ito ay hindi kapanipaniwala at higit sa lahat, sexy rin siya.
Kaya, ang ilan sa aming mga gwardya ay gustong tanggalin ang kanyang face mask upang tingnan. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng babaeng ito. Tinalo niya kami ng walang effort. Nabanggit pa niya kung hindi kanya nakita sa loob ng 3 minuto, sisirain niya ang ating Dragon God Clan. Ang tapang niya, inampis ng matandang lalaking iyon ang mesa matapos magalit. Pagkatapos ay tumayo siya kaagad na may hindi kapani-pani walang mapait na tingin sa kanyang mukha at sinabing, nagkataon na ito ang Dragon God Clan ngunit ipinagmamalaki niya ang pagsira nito. Tino siya sa tingin niya. Isang babaeng kumikilos ng mayabang. Tumamlam ang ekspresyon ni Mr. Howard nang sabihin niyang, papasukin mo siya at mag-uusap tayo. Hindi nagtagal, dumating sa lobby ng mansyon si Lana na naka-face mask dahil sa takot na makilala ng mga tao. 100 hanggang 200 tao ang nakapalibot sa kanya na may seryosong tingin habang nakatitig sa kanya. Dahil ang babaeng ito ay madaling talunin ng higit sa 10 tao sa labas, kanina. Normal ba ang isang babaeng tulad nito? Ang pinakamahalagang bagay ay, wala sa 5 tigre ang kasalukuyang naruroon sa kanilang punong tanggapan. Ito ay maaaring mga hulugan ng problema para sa kanila. Sino ka? Anong gusto mo? Tanong ni Mr. Howard na nakakunot ang noo. Ang babaeng ito at ang kanyang katawan. Bakit parang pamilyar siya, matapos itong pag-isipan ng isa sa mga lalaki? Bigla siyang tila may naalala nang bumulalas siya. Naaalala ko, siya ang babaeng gumastos ng 500 milyon para bilhin ang makinang na perlas na iyon sa auction. Ang Dragon God Clan ay naroroon sa auction noon. Gayunpaman, hindi sila kailanman nakibahagi dito at naroroon lamang upang manood. Bagamat may ilang mayayamang mga ngalakal sa Dragon God Clan ngunit sila ay sangkot sa ilang underground na negosyo. Ikaw ba ang misteryosong babaeng iyon? Umunat ang noo ni Mr. Howard at sinabing, anong ginagawa mo dito? Wala tayong pasok sa isa't isa. Tumingin sila na sa kanya at sinabing, isama mo ang mga tauhan mo at umalis ka sa Eastfield. Binigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig iyon. Hindi nila inaasahan na ang unang bagay na sasabihin ng babaeng ito ay maaaring isang bagay na mayabang sa pagsasabi sa kanila na umalis sa Eastfield. Sino ka? May death wish ka ba sa pagsabi sa amin na umalis sa Eastfield? Hindi ka naman masama tingnan. Babae, naghahanap ka ba ng larwang lalaki? Ano ang tingin mo sa akin? Matagal nang naakit ang isang balbas na lalaki sa katawan ni Lana dahil hindi niya napigilan ang mga panunukso. Inusat-kusot ni Lana ang kanyang mga mata sa kabiglang humakbang pasulong at diretsyong sinuntok ang dibdib ng lalaki. Agad na lumipad ang lalaki mula sa pagkakabangga habang umuubo ng dugo. Namatay siya kaagad. Malamig na tinitigan ni Lana ang lalaki bago tinanggal ang kanyang face mask habang sinasabing, I am only messenger. Iyong 5 tigre ay patay na ngayon. Oh, tama Mr. Howard, patay na rin ang anak mo. Pwede na kayong tumigil sa paghihintay. Ang pagsasabi sa iyong umalis ay nagbibigay sa inyo ng pagkakataong mabuhay o kung hindi, lahat ng nasa Dragon God Clan ay mamamatay. Hindi makataong namutla ang mukha ni Mr. Howard matapos marinig ang sinabi nito habang umuurong siya ng ilang hakbang mula sa matinding takot. Sabi niya, hindi. Imposible. Paano posible na mamatay ang 5 tigre? Anak ko, hindi ba nila siya nailigtas? Kabanata 295. Boss, Mr. Howard, tingnan mong mabuti. Sino? Sino yon? Tawakas ay nakilala ng isang matandang lalaki si Lana. Gulat na gulat siya dito, pati boses niya parang nanginginig. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ng lahat ay na si Lana ay isang mensahero lamang. Sino nga ba ang maaaring gumawa ng isang Diyos ng digmaan na magpadala ng mensahe para sa kanila? Diyos-Diyosa ng digmaan, Lana. Matapos tingnang mabuti ni Mr. Howard ang ginang, napabuntong hininga siya. Kapag ang maringal na Diyosa ng digmaan ay dumating sa Eastfield, magkakaroon siya ng kapangyarihang pamunuan ng buhay at kamatayan. Hindi sigurado kung gaano karaming mga powerhouse ang gustong mag-butter up sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating ang Goddess of War sa kanilang Dragon God Clan. Batay sa pangangatwiran, ang pagdating ng Goddess of War sa kanilang Dragon God Clan ay dapat na isang magandang bagay.
Gayunpaman, sa kabalintunaan, siya pala ang nagdadala ng kanilang mga bangungot. Hindi siya nag-alinlangan kahit kay Titing dahil ito ang mga sariling salita ng Diyosa ng Digmaan. At saka, ang Diyosa ng Digmaan ay walang ganoong karaming oras para gumawa ng paraan para lang guluhin siya. Bukod dito, kung ang kanilang 5 tigre ay talagang patay na, talagang kailangan nilang umalis sa Eastfield sa lalong madaling panahon nang hindi kailangan ng Diyosa ng Digmaan na ipaalam sa kanila. O kung hindi, ang kanilang mga kaaway ay tiyak na magpapakita sa lalong madaling panahon. Kung wala ang proteksyon ng 5 Tigers, magiging open season ito para sa kanilang Dragon God Clan. Ay, ito talaga ang Diyosa ng Digmaan. Oo, ang Diyosa ng Digmaan ay personal na pumunta rito at pinaalis tayo sa lalong madaling panahon. Good Lord, sino ba talaga ang tinawid niyang Master? Dahil ang 5 tigre ay pinatay lahat. Sa kabutihang palad, ang taong iyon ay sapat na maawain upang tayo ay mabuhay. Takot na takot ang lahat habang pinag-uusapan nila ito. Kakaiba, dahil nakakatakot ang taong iyon, bakit payag ang taong iyon na buhayin tayo? Ang mga tulisan ng motor, ang anak ko, at maging ang 5 tigre ay napatay lahat. Lohikal na walang dahilan ang taong iyon para palayain kami. Bagamat ito ay isang mahirap na katotohanang tanggapin para sa kapakanan ng pamilya Howard, si Mr. Howard ay walang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo. Alam niya na ang kanyang anak ay tumawid sa isang taong napakalakas sa pagkakataong ito. Gusto niyang sabihin ko sa iyo iyon dahil bago mamatay ang anak mo, tumayo siya na parang lalaki at hindi humingi ng awa. Kaya naman, nagpasya siyang bitawan ang mga natitirang miyembro ng Dragon God Clan. Umalis ka na. Mas maaga mas mabuti o kung hindi. Pagkatapos malaman ng mga tao mula sa ibang angkan na patay na ang 5 tigre. Wala na kayong paraan para makatakas kahit ano. Mabilis na isinuot nila na ang kanyang face mask saka humakbang palabas doon. Ang mga taong nakapaligid sa kanya kanina ay nagbukas ng daan para makaalis siya. Bilasan mo. Ay pakang iyong mga gamit at umalis sa Eastfield sa lalong madaling panahon. Mula sa araw na ito, ang ating Dragon God Clan ay hindi na umiiral sa Eastfield. Kahit sinong ayaw umalis, na-disband na ang Dragon God Clan. Pwede kayong pumunta kahit saan nyo gusto. Kung sino man ang gustong sumama sa akin, pwede kayong umalis kasama ko. Nag-iwan si Mr. Howard ng isang mapagpasyang utos. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata sa sandaling ito. Gayunpaman, bilang isang lalaki, kahit na ito ay napakasakit, pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Tatay, kapatid, siya. Ang kanyang nag-iisang anak na babae ay naluson na sa lusik ng luha habang siya ay humihigpi. Tay, wala tayong choice. Sa totoo lang, hindi namin siya kayang tawirin. Hindi namin kayang lahat. Ang pagpapalam sa amin na mabuhay at makatakas habang sinasadyang maghatid sa amin ng mensahe ay sapat na mahabagin. Napabuntong hininga si Mr. Howard at naramdaman niya sa sandaling iyon, medyo tumanda na siya. Malakas siyang master, namatay na parang tao. Ang buhay natin ay iniligtas niya. Isang elder sa kabilang banda ang nalungkot, ang tanging bagay ay kung sino talaga ang maaaring gumawa ng isang Diyosa ng Digmaan na maging kanyang mensahero. Ito ay talagang nakakatakot. Hindi ko inasahan na ang ating Eastfield ay magkakaroon ng totoong nakakatakot na mga nakatagong puwersa. Kabanata 296. Magandang Panginoon, malalaking bagay ang nangyari. Ang Dragon God Clan ay umalis sa Eastfield. Ang insidente sa Dragon God Clan ay unti-unting nalantad sa alas 4 ng hapon. Ang mga bangkay ng 5 tigre ng Dragon God Clan at ang anak ni Mr. Howard ay natagpuan na. Ikinasindak nito ang ilan sa mga powerhouse sa Eastfield. Iyon ay dahil alam ng lahat na ang kabuuang bilang ng mga miyembro sa Dragon God Clan ay mahigit sa ilang libong tao. Gayunpaman, tila kahit isang powerhouse na tulad nito ay maaaring bumuho. Siyempre, maraming tao ang natuwa dahil sanay na ang Dragon God Clan na gumawa ng karumal-dumal na krimen ng mayabang at ang kanilang mga gawa ay matagal nang nagagalit, lahat. Bilang halimbawa, kapag nagsimula sila ng isang kumpanya, ito ay may kaugnayan sa loan shark. Tinira nito ang hindi mabilang na mga pamilya at nawasak ang hindi mabilang na mga tahanan para sa mga tao. Ito ay tunay na nalulumbay.
Ngayong wala na ang Dragon God Clan, natural na magiging masaya ang lahat. Ang mga natitirang clan naman, lahat sila ay nasa gilid. Bukod sa gulat na gulat dito, sobrang kinilabutan din sila sa naturang balita. Siyempre, bukod sa Dark Forces, mayroon ding malalaking pamilya na ligal ang operasyon. Ramdam nilang lahat ang tensyon. Lahat sila ay nag-iisip kung sino talaga ang may sapat na kapangyarihan para patayin ang 5 tigre ng Dragon God Clan. Hoy, sino sa tingin mo ang may sapat na kapangyarihan para tuluyang mapuksa ang Dragon God Clan? Bukod dito, batay sa isang nakasaksi sa eksena, ang bilis ng umatake ay kailangang maging napakabilis kaya maaaring 1 o 2 tao lamang ang ginawa nito. Hindi group fight iyon. Mamimili pa lang si Miss Tanya at dahil kara-rating lang ni Jack ay isinama niya ito. Sa tuwing lalabas siya dati, para sa kanyang kaligtasan, mas pinili niyang magsama ng ilang bodyguards. Gayunpaman, dahil napakalakas ng mga kakayahan ni Jack, nadama niya na ang pagdadala lamang sa kanya ay sapat na. Paano ko malalaman? Ang mga taong iyon sa Dragon God Clan ay hindi pinakamabait sa mga tao at nakagawa sila ng maraming kalaban kaya ang pagganti ng isang tao ay lampas sa mga inaasahan. Napangiti si Jack. Kumuha ng sigarilyo at nagsimulang manigarilyo ng dahan-dahan. Tinitigan ni Miss Tanya si Jack bago nagtanong, pambihira. Hindi na mababa ang sahod mo at wala nang dahilan para mag-ipon ka ng kaunti, di ba? Bakit hinihitit mo pa rin itong mga sigarilyong white sand? Dapat ay humihitit ka ng oriental na sigarilyo. Matapos marinig iyon ni Jack, napangiti siya nang mawala siya sa isang alaala. Sabi niya, wala kang ideya. Ang tatak ng sigarilyong ito ay naging bahagi ng mga alaala ng aking buhay. Pwede bang makishare? Dapat tingin si Miss Tanya kay Jack. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Jack sa ganoong kabanglawan. Tila ang mga white sand cigarette na ito ay may pinaka-backstory. Huminga ng malalim si Jack bago sinabing, noong una akong tumuntong sa larangan ng digmaan noon, talagang kinilabutan ako. Noon, hindi ako naninigarilyo. Ang pagkuha ng sigarilyo sa larangan ng digmaan ay isang hamon sa sarili nitong. Mayroon akong isang kasama na talagang mahilig sa paninigarilyo at napatay din niya ang marami sa aming mga kaaway. Naging bayani siya at minsan ding nagligtas sa buhay ko, habang nagsasalita siya. Nalungkot si Jack, sa kasamaang palad, sa isang pagkakataon, siya, naiwan sa larangan ng digmaan dahil gusto niyang hanapin ang kanyang paboritong sigarilyong white sand. Dahil dito, niyakap ko siya sa lusag ng dugo at itinulak niya ang mga sigarilyo sa aking mga kamay at nakangiting sinabi sa akin. Inaasahan niyang tapusin ko ang paghit-hit ng buong pakete ng sigarilyo kung hindi, ang paghahanap niya ay walang kabuluhan. Unti-unting namula ang mga mata ni Jack habang nagsasalita. Sabi niya, mas matanda siya sa atin at nagligtas ng hindi mabilang na buhay ng sundalo. Dahil sa kanyang edad at dahil ang kanyang apelyido ay kapatid, tinawag namin siyang lahat na bro. Makapangyarihan si bro at tinawag namin siyang God of Blades since specialty niya ang saber. Maaari niyang patayin ang sino man sa isang laslas at hindi mabilang ang nasawi sa ilalim ng kanyang talam. Hindi ko inaasahan, lahat para sa isang pakete ng sigarilyo, habang nakatingin si Miss Tanya sa mga mata ni Jack na unti-unting namumula, maraming iniisip ang tumatakbo sa kanyang isipan. Damang-daman niya ang sakit na naramdaman ni Jack ng mga sandaling iyon. Kaya naman tumanggi si Jack na palitan ang tatak ng sigarilyo dahil nakasanayan na niya ito. Marahil kapag hinihit-hit niya ang mga sigarilyong ito, naramdaman niya si bro sa kanyang tabi. Kabanata 277. Ang imahe ng kanyang tagapagligtas na nakahiga sa kanyang mga bisig ay nagpakita sa isip ni Miss Tanya. Habang siya ay nasa ulirat, hindi niya namalayang may ilang Audi na nasa harapan niya na biglang huminto. Sa sobrang gulat ni Miss Tanya, bigla siyang natapakan ng preno. Gayunpaman, inalis pa rin niya ang isa sa mga Audis. Miss Tanya, na-distract ka ba talaga sa pakikinig sa kwento ko? Mapait na tumawa si Jack habang nakatingin sa nagulat na si Miss Tanya sa tabi niya. Kasalanan mo ang pagiging emosyonal mo sa kwento mo. Na-distract ako nang maisip ko ang iyong kasamang bro. Inilibot ni Miss Tanya ang mga mata kay Jack bago lumabas ng kotse na galit na galit. Napatingin si Jack sa car plate ng sasakyan sa harap nila. Nakabasa ito ng B77777.
Tila ang may-ari ng kotse na ito ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Dahil isinama lang siya ni Miss Tanya bilang bodyguard niya, para sa kaligtasan ni Miss Tanya, sumunod si Jack sa likod. Agad na bumaba sa kanyang sasakyan ang may-ari ng sasakyang nasa harapan nila. Paano ka natutong magmaneho, babae? Godmeet, babae pala, hindi ka ba makatingin sa daan? Pagkababa ng lalaking iyon sa sasakyan, sinimulan na niya silang sigawan. Maraming tao ang lumabas sa Audi sa harap niya. Mayroong humigit kumulang higit sa 10 tao sa kabuuan. Lahat sila ay nakasuot ng puting sandok, itim na maong, at may kintab na leather na sapatos. Lahat sila ay mukhang fresh at lahat sila ay bodyguards. Lumapit sa kanila ang ibang lalaki na nakasuot ng pares ng shades at sando na may disenyong bulaklak. Aniya, pa, ang ganda. Nagmamaneho siya ng Ferrari. Hindi masama. Anak ng isang mayamang lalaki. Tama ba? Paumanhin. Hindi ako nagpapansinan kanina. Masyadong maagang nagpreno ang sasakyan sa harap ko kaya. Dahil kasalanan niya ang nagdulot ng fender bender at bagaman hindi ito seryoso, si Miss Tanya ay naging sinsero kaagad. Humingi ng tawad sa kanya. Siyempre, hindi naman ganap na masisisi ang taong iyon dahil napansin ni Jack kanina na nagpreno agad siya pagkatapos lumipat ng lane. Nag-aalinlangan ito kung sinasadya ba ng taong iyon na guluhin si Miss Tanya matapos mapansin ang ganda ni Miss Tanya. Isa pa, ang lalaking iyon na may dalang flower shirt ang huling bumaba ng sasakyan. Ito ay isang fender bender, alam mo. Kaya, sa tingin mo ang batas ay hindi nalalapat sa iyo dahil lamang sa pagmamaneho mo ng Ferrari. Ikinalulungkot ko ngunit ang aming pamilya ay napakayaman at isang kotse na tulad nito, mayroon kaming iilan sa kanila sa bahay. Tinuri ng lalaking naka-flower shirt si Miss Tanya bago mapanuksong sinabi, hindi ka naman ganoon katanda at hindi naman masama ang katawan mo. Kaya, paano mo planong bayaran ang mga pinsala? Medyo mahal ang pag-aayos ng sasakyan mo pero para maipakita ko ang taos puso kong paghingi ng tawad, maglilipat ako ng $100,000 sa iyo. So, ano sa tingin mo? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagsalita si Miss Tanya. $100,000. Nag-donate ka ba sa isang pulubi? Biglang tumawa ang lalaking iyon habang sinasabi niya iyon. Kabanata 278. Hindi nakaimik si Miss Tanya. Ang sitwasyong ito ay hindi seryoso at ang $100,000 ay sapat na. Hindi niya inaasahan na ganoon din ang isasagot ng lalaki. Still, she gritted her teeth at pinigilan ang kanyang galit bago sinabing, $500,000 should be enough, yes. Ito ay hindi hihigit sa isang R8. Huwag mo akong gawing tanga na walang alam sa mga sasakyan. Tumawa lang ang lalaki. Nakakatuwa ka, babae. Alam mo talaga ang mga kotse. Mukhang mas magaling ka kaysa sa iba pang babaeng driver. Ang lalaki ay nagsimulang tumawa ng malakas bago nagpatuloy. Kaya sa tingin mo ang pagbabayad para sa mga pinsala ng aking sasakyan ay magiging tama para sa iyo. Pinaandar mo ang kotse ko at ginulat mo ako. Kailangan mong pagbayaran ng mental damage na natamo ko, hindi mo ba alam? Oo, tama, ang mga bayad sa incapacitation sa trabaho. Ang aking oras ay hindi kapani-paniwalang mahalaga, ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nagtawa na ng mga bodyguard na iyon pagkatapos marinig iyon. So, girl, sa tingin mo ba sapat na ang 500,000? Lumapit ang lalaki habang tumatawa ng masama. $1,000,000, wala nang hihigit pa dyan. Ibigay mo sa akin ang iyong account number at ililipat ko ito sa iyo. Pagamat nag-aapoy sa galit, walang intensyon si Miss Tanya na makipagtalo sa mga taong ito. Seryoso siyang naghinala kung ang mga taong ito ay mga profesional na con artist. $1,000,000. Hindi niya inaasahan na tatawa na naman ang lalaki. Paano sapat iyon? Panunuya niya. Hindi kayo aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng $100,000,000. Kinabahan si Miss Tanya sa narinig. Ito ay hindi isang con, ito ay isang lantarang scam. 10 bilyong. Niloloko mo ang mga tao, hindi ba? Hindi na makatingin si Jack. Tila binubuli ng lalaki si Miss Tanya sa mas maraming lalaki na kasama niya. Ito ay naging hindi makatwiran. Ano bang pinagsasabi mo? Kung titignan sa itsura mo, ang gwapo mo talaga. Hindi ka naman siguro boyfriend ng babaeng ito ngayon, di ba?
Bakit hindi ka magbayad ng 100 milyon para sa kanya? Tumawa ang lalaki. Masama ang mukha niya at mukhang hindi sineseryoso si Jack. Nakaramdam ng hiya si Miss Tanya nang marinig iyon. Hindi ko siya boyfriend. Galit na galit niyang paliwanag, bodyguard ko lang siya. Oh, ibig sabihin wala ka pang boyfriend diba? Aba, diba, he is snickered. Dahil wala kang boyfriend, bakit hindi mo ako ligawan? Umisi ang lalaki habang patuloy na kinakausap si Miss Tanya. Kilala mo ba kung sino siya? Nagbubuga ka pa ng kalokohan na gusto mo siyang maging boyfriend. Napangiti si Jack habang pinaalalahanan siya. Masyadong oblivious ang lalaki para malaman kung sino talaga si Miss Tanya. Siyempre, magiging normal lang para sa lalaki na hindi malaman ang tungkol kay Miss Tanya dahil ang mga plate number mula sa mga kotseng ito ay nagpapakita na sila ay mula sa labas ng estado at hindi lokal mula sa Eastfield. Hindi sigurado kung pumunta sila para bisitahin ang kanilang mga kamag-anak o para magbakasyon. Wala akong pakialam kung sino siya. Wala itong kinalaman sa isang basurang bodyguard na tulad mo, diba? Taka nag-iisang bodyguard lang siya lumabas. Para sa akin medyo katamtaman ng background ng pamilya niya, wika nga. Huwag basta-bastang husgahan ang mga mamahaling sasakyan na kanyang minamaneho. Itataboy lang ng mga karaniwang pamilya ang mga sports car na ito palabas. Maghusga para sa iyong sarili upang makita kung sino ang casual na maglakbay kasama ang 10 hanggang 20 bodyguard, okay? Ang paglabas ng ganito ay nagpapakita ng imahe ng isang tunay na mayaman. Lalong tuwang-tuwa ang lalaking naka-flower shirt nang kausapin niya si Miss Tanya. Lady, hindi mo kakayanin ang 100 million pay, diba? Kung hindi mo kaya, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa pagbabayad gamit ang ibang paraan. Kinakagat ni Miss Tanya ang kanyang mga ngipin habang kumukulo sa galit. Pasensya na po, pero kaya ko pong magbayad ng 100 milyon. Gayunpaman, hindi ako magtitipid ng kahit 1 sentimo sa mga katulad mo. Kabanata 299. Matapos ang kanyang pagsiklab ng galit ay agad na tumalikod si Miss Tanya para sumakay sa kanyang sasakyan. Tara na, Jack, tawag niya. Huwag nating pakialaman itong mga basurahan. Isang grupo ng mga scumbag sila. Higit pa ang gusto nila pagkatapos naming ipakita sa kanila ang paggalang. Si Miss Tanya ay palaging gumagawa ng mga bagay sa napakayabang na paraan. Dahil siya ang may kasalanan, humingi siya ng tawad sa taong iyon at balak niyang bayaran ang mga pagkalugi. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-unreasonable ang taong iyon. Galit na galit siya. Gustong umalis. Hindi kita kayang bitawan ng ganoon kadali, diba? Umalaklak ang lalaki at agad na ikinaway ang kanyang kamay. Naghudyat ito sa lahat ng kanyang mga kampa na sumugod at agad na pinalibutan sina Jack at Miss Tanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Nananaginip ka sana kung naging girlfriend kita, naiintindihan mo ba? Daydream. Hindi ito mangyayari sa buong buhay na ito. Naiinis si Miss Tanya. Ni minsan ay hindi siya nabuli kahit noong bata pa siya. Ang lalaki ay mahinang tumawa. Pasimplihin natin kung gayon. Hayaan mo akong halikan ka minsan. Ayos lang naman yun, diba? Dahil wala kang kasintahan at maaaring iyon ang iyong unang halik, ang iyong halik ay maaaring maging isang paraan ng pagbabayad para sa mga pinsala. Pag-isipan mo, ang iyong nag-iisang halik ay nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Hindi ka ba medyo excited dyan? Masama ang tawa ng lalaking iyon at mukhang hindi sineseryoso si Miss Tanya. Miss Tanya, para sa akin ay gustong gawin ito ng mga taong ito sa mahirap na paraan. Napansin ni Jack ang kayabangan ng lalaki. Ang astig na pilit na hinalikan si Miss Tanya. Pinasahin niya ang kanyang mga kamao habang nakangiting nagsasalita. Sige, bugbugin mo sila para sa akin. Pahiga silang lahat sa lupa. Huminga ng malalim si Tanya sa sobrang pagkabalisa. Bagamat mayroon silang mga numero, tiwala siya sa kakayahan ni Jack. Dapat ma-pull off niya ito. At saka, kung nandito si Harvey, wala siyang problema sa pag-aalaga ng 10 hanggang 20 tao, not to mention that Jack was a lot stronger than Harvey. Sa tingin mo puro pushover ang mga bodyguard ko. Tinasabi mo sa akin na higit sa 10 lalaki ang hindi kayang talunin ang isang tao. Nanunuyang wika ng lalaki. Nako, naiintindihan ko na.
Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ang iyong pamilya ay napakayaman din at nakakuha ng maraming mga bodyguard at sa palagay mo ay sapat na ang pagdadala ng isa o dalawang makapangyarihan? Lady, alam kong maraming mayayamang tao, or should I say, mayayamang mga ngalakal na kukuha din ng mga bodyguard kung ang kanilang mga pamilya ay mayaman din. Gayunpaman, ang sahod sa pagkuha ng mga bodyguard ay hindi mura. Kaya naman, para makatipid, hindi sila kukuha ng napakaraming bodyguard. Sa tingin ko, iyon ang iyong sitwasyon, tama ba? Ang lalaki ay tumawa ng malakas na para bang nalaman niya ang lahat. He then waved his hand and said, "Kuhanan mo ako ng babaeng yan. Gusto ko siyang halikan sa puso ko bilang kabayaran sa mga pinsala sa kotse ko." Sa ilang sandali lang, nakahiga sa lupa si Jack habang sumisigaw sila sa matinding paghihirap. Kayong mga walang kwentang basurahan. Paano kayo hindi makatiis kahit isang suntok? Ang lalaking iyon na naka-flower shirt ay hindi kapani-pani walang galit na galit nang mapansin niya ang kanyang mga tauhan sa lupa. Habang nagsasalita siya, ang isa pang grupo ng mga tao ay nagsimulang bumagsak na parang mga langaw, nasaktan hanggang sa puntong hindi na nila kayang lumaban. Lahat sila ay pinatalsik ni Jack at hindi man lang napigilan ang kanilang sarili na makatayo. Mabuting Panginoon. Ang lalaking iyon na naka-flower shirt ay hindi kapani-pani walang natakot nang siya ay agad na tumakbo pabalik sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar. Wala man lang siyang pakialam sa kalagayan ng kanyang mga kampon. Kabanata 300. Tiyak na makakatakbo ang duwag na iyon. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jack habang nakatitig sa papaalis na sasakyan. Nakakabaliw ka, sir. Kung si Harvey ang nasa posisyon mo, hindi niya kayang lutisin ang buong pagsubok na kasing bilis mo kahit nasanay siya sa pakikipaglaban. Matapos ilabas ni Tanya ang kanyang nakukulong frustrations, mas gamaan kaagad ang pakiramdam niya. Tawa ng tawa si Jack. Hindi ba ako mabaliw sa sobrang laki ng sweldo? Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kotse nito at sinabing, "Halika, Miss Tanya, ituloy natin ang pamimili. Huwag maapektuhan ng isang bangkos ng mga bag ng basura." Maya-maya ay umalis na ang dalawa at nag-shopping. Ang young master na iyon na nakasuot ng flower shirt ay agad na pumunta sa bahay ni Ken. "Kailangan mo akong tulungan, pinsan." Umiyak at nagreklamo ang lalaking may flower shirt nang mapansin niya si Ken. "Tingnan mo, nandito ako para sa isang masayang bakasyon sa iyong Eastfield, ngunit hindi ko inaasahan na mabuli ako bago ako tumuntong sa iyong bahay." Reklamo niya. Napasimangot na si Ken habang nag-iisip ng paraan para makuha niya si Selena. Ngayong napansin niya ang presensya ni Flynn dito, medyo naiinip na siya habang nagsasalita, "Anong problema? Sino ang naglalakas loob na ay bully ka pa rin? Hindi ka ba binansagan na tiny tyrant sa iyong lungsod? Ang iyong pamilyang Bane ay isa pa ring pangalawang klaseng aristokratikong pamilya sa Lone City. Kaya paano magkakaroon ng sapat na tapang ang isang tao na ay bully ka? Ang Lone City ay isang malaking lungsod na mas malaki kaysa sa Eastfield. Mayroon ding mas maraming powerhouse sa Lone City kumpara sa Eastfield. Ang mga pangunang klaseng aristokratikong pamilya sa Lone City ay may higit na kapangyarihan at higit na malakas kaysa sa mga narito. Siyempre, ang pangalawang klas na mga aristokratikong pamilya sa Lone City ay medyo mas makapangyarihan kaysa sa mga narito. Gayunpaman, hindi pa rin sila maihahambing sa isang first class na aristokratikong pamilya na lokal sa Eastfield. Isang bulag na babae ang nag-rear end sa kotse ko. Hindi lang siya tumanggi na bayaran ng mga danyos, kundi pinatamaan pa niya ako ng bodyguard niya. Sabihin, hindi ba ito nakakainis o ano? Sa kabutihang palad. Hindi ito Lone City. Kung hindi, ipapabayad ko pa rin siya. Ibinahagi niya ang kanyang panig ng kwento. Pagkatapos ay bumulong siya. "Pinsan, narito ako upang magsaya kasama ka ngunit nagkaroon ako ng insidente sa iyong lungsod kaya kailangan mong manindigan para sa akin." So alam niyang isama ang bodyguard niya at ikaw hindi. Hindi pwede, di ba? "I remembered you enjoyed going out with your bodyguard, right? Bakit hindi ka sumama sa iyo ngayon?" Tatarante si Ken habang nakakunot ang noo. "Ginawa ko, nagdala ng higit sa 10 kahit na. Sino ang nakakaalam na ang mga walang kwentang trash bag na dinala ko ay hindi kayang talunin ng isang tao?" Mukhang ang bodyguard niya mas makapangyarihan sa mga bodyguard. Pagkatapos magsalita ni Young Master Flynn,
Tumingin siya sa harap ng pintuan at sinabing, tingnan mo, hindi pa nga nakakarating dito ang mga bodyguard ko. Hindi man lang sila makatayo pagkatapos ng suntok. Nakakahiya talaga. Hindi alam ni Young Master Flynn kung gaano kalubha ang mga pinsala sa kanyang mga bodyguard. Kasalukuyang na-hospital silang lahat at aabutin sila ng 1 buwan o 2 bago gumaling. Hindi naman siya magiging unreasonable, di ba? Rear end ka niya at naka-afford ng bodyguard, kaya malabong hindi niya kayang bayaran ka, di ba? Tsaka hindi naman masyadong mahal ang sasakyan mo ngayon, di ba? Hindi tanga si Ken at aware siya kung anong klaseng tao ang pinsan niya. Sabi niya, magsalita ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ka maglalaway sa hitsura ng taong iyon na naging sanhi ng kasalukuyang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Di ba? Nahiya si Young Master Flynn at sinabing, pinsan, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung gaano kaganda ang hitsura ng babaeng ito. At saka, may ganitong kakisigan mula sa kanyang katawan at hindi naman siya masyadong matanda. Kung tungkol sa kanyang katawan, bagaman. Oh boy, anong katawan? Ang isang simpleng pagkibot mula sa kanya ay lubhang kaakit-akit at kaibig-ibig. Habang nagsasalita siya, halos maubusan na ng laway si Young Master Flynn habang nagpatuloy siya. Ang totoo ay pinaglalaroan ko lang siya at sinabihan siyang maging girlfriend ko, pero hindi lang niya ako tahasan na tinanggihan, kundi pati siya. Sabi sa akin nagda-daydream ako. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.